DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng banta sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa buong mundo, pati ng lokal na pamahalaan ng tanawan, ang posible maging epekto nito sa bawat tahanan, sa bawat negosyante at sa kabuang takbo ng lokal na ekonomiya. Bilang punong lungsod, tungkulin niya ang maging maagap, matatag at may malinaw na direksyon. Hindi umano maghihintay lokal na pamahalaan na maramdaman ang bigat ng krisis bago kumilos. Sisiguraduhin nila na ang bawat pondo ng lungsod ay nakalaan sa pinakamahalagang serbisyo. Bilang inisyatibo at sa konsultasyon sa sangguniang panglungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Dodong Ablao, naglabas ang lokal na pamahalaan ng Administrative Order No. 5 Series of 2026 kung saan nakasaad dito ang agarang pagpapatupad ng 30% mandatory fuel reduction at electricity conservation measures sa lahat ng departamento ng lokal na pamahalaan. Binahagi rin ng pinuno ng lokal na pamahalaan ang mga mahalagang hakbang kabilang ang smart logistic kung saan ipapatupad ang 30% reduction ng konsumo ng gasolina sa lahat ng sasakyan at makinarya ng gobyerno sa pamagitan ng vehicle pooling at mas matalinong trip scheduling, mas epesyente, mas disiplinado at mas responsable. Digital shift hanggat maaari mga pulong ay gagawing virtual upang makatipid sa biyahe at oras sa panahon na ang teknolohiya ay kakampi sa pagtitipid at kahusayan na energy efficiency. Lahat ng air conditioning units ay ititigil pagsapit ng 40 ng hapon. Ang mga ilaw at kagamitan ay dapat patayin pagkatapos ng oras ng trabaho. Maliit man sa paningin pero malaki umano sa kabong epekto nito sa pamahalaang lungsod. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.